Ang ganda ng pagpasok. Sino yun? Sino kaya siya? Siguro malaking tao siya mula sa Crestview Group. Magandang araw po, Madam Chair. Sampung taon na, anak. Ang negosyo ng pamilya natin ay sa wakas ay umangat na. Matanda na ako para magretiro. Panahon na upang ibigay sa iyo at kay Victor ang negosyo. Dapat mag-enjoy na ako sa pagre-retiro. Madam Chair, kung magpasya po kayong bumaba at hayaang ang inyong anak at manugang ang pumalit, bakit sobrang simple ang damit at itinatago ang inyong pagkatao? Bago ko ibigay ang kontrol, gusto kong subukan ang ugali ng aking manugang. Kung mas pinapahalagahan niya ang pera kaysa sa kanyang pamilya, may panahon akong maghanda at pigilan siya bago mahuli ang lahat. Kaya pala lihim ninyong sinuportahan si Victor sa kanyang kampanya para sa kinatawan ng bayan? Panatilihin munang lihim ito. Hanggang sa matapos ang aking pagsusuri, walang sino man ang dapat magbunyag ng aking pagkatao. Opo, Madam Chair. Nasaan ang alak ko? Alak ang hinihingi ko! Doon na ang tuition at bayad sa paaralan ni Lily. Inipon ko ang aking allowance sa loob ng mahabang panahon para bayaran yon. Pwede ba akong bumili ng alak bukas? Kaya pala nagtago ka ng pera sa akin at binayaran ng tuition ng batang yan? Gusto mong masayang ang pera ko? Papatayin kita ngayon. Tatay, huwag mong saktan si nanay. Ako ang may gusto pumasok sa paaralan. Sa tingin mo ba hahayaan lang kita? Ako na ang bahala sa kanya at pagkatapos sa'yo. Lily! Lola, tulong! Si tatay sinasaktan ulit si nanay. Naglakas loob ka magsumbong? Sige, mukhang kayong mag-ina ay naghahanap ng palo ngayong araw. Nanay, dapat pala nakinig ako sa iyo noon. Sana, hindi ako nagpakasal ng napakalayo. Clara, hindi ko naman gusto na magpakasal ka ng napakalayo. Noong umalis ka, nagkalayo tayo ng libu-libong milya. Kung may mangyari sa'yo, natatakot ako na hindi kita matutulungan. Nanay, buntis na ako kay Victor. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Pinagkakatiwalaan ko si Victor. Mabuti niya akong pakikitunguhan habang buhay. Kahit hindi kayo pumayag, papakasalan ko pa rin siya. Makinig ka sa nanay mo. Sundin mo ang sinasabi ng nanay mo. Makinig ka sa matandang hukluban na yan. Ako ang ulo ng pamilyang ito. Naglakas loob ka, sumalungat sa akin. Kayo bang dalawa ay naghahanap ng kamatayan? Mahal, buksan mo ang pinto. Nandito si nanay para makita ka. Nanay? Lola. Nasa bahay ba sina Clara at Lily? Sa paparating na halalan sa bayan, hindi ko pwedeng hayaan itong munting sinta na tumakbo at magsalita at sirain ang aking reputasyon na matalo ako sa eleksyon. Haharapin ko kayong dalawa pagbalik ko. Punasan mo ang mukha mo. Linisin mo itong gulo. Kung hahayaan mong makita ng nanay mo ang anuman, papatayin ko ang batang ito. Darating na! Darating na! Oo, nanay, ano po ang nagdala sa inyo rito? Dapat po kayo tumawag muna. Sana po pinuntahan ko kayo, ha? Tumatanda na ako, kaya nakalimutan ko. Nasa bahay naman sina Clara at Lily, di ba? Oo, nandito silang dalawa. Ngayong araw, gumawa ako ng isang buong mesa ng masasarap na pagkain para ipagdiwang ang perpektong marka ni Lily. Mukhang napalaki ko na ang mag-inang ito. Talaga? Ang galing naman. Pupunta ako para silipin sina Clara at Lily. Sige, pumasok na po kayo nanay. Clara? Clara? Mahal, sabihin mo sa akin, hindi ba't maganda ang trato ko sa inyo ni Lily? Sabihin mo sa kanya. Nanay, maayos ang trato ni Victor sa akin at kay Lily. Napakabuti niya sa amin. Ikaw, anong nangyari sa iyo? Nanay, hindi ninyo alam ang nangyari. Si Clara ay nanonood ng nakakaiyak na palabas kanina at sobrang na-absorb siya. Umiiyak siya ng umiiyak. Kita nyo? Hindi pa siya lumalabas. Isang nakakaiyak na palabas? Tama, nanonood ako ng nakakaiyak na palabas kanina. Sobra akong na-absorb. Dala na dala ako ng emosyon. Kung gayon, pumunta ka at maglinis ka. Hindi mo pwedeng hayaan na makita ka ng iba na ganyan. Akala nila, inaabuso kita. Sina! Lola, si Daddy ay nagsisinungaling kanina. Lily,
Sinabi mo bang nagsisinungaling si Daddy? Nanay, hindi nakuha ni Lily ang perpektong marka. Nagsinungaling ako tungkol doon. Pero dahil lang natakot ako na baka isipin mo na hindi sapat ang pagsisikap ni Lily. Iyon ang dahilan. Ganoon ba? Bata pa siya. Ang mahalaga ay ang kalusugan at kaligayahan. Lily, akala mo ba magagalit si Lola dahil sa napakaliit na bagay? Siyempre hindi. Lily, magulo ang buhok mo. Teka, aayusin ko. Magsalita ka pa. Papatayin ko muna ang nanay mo. Ayaw mong mawalan ng nanay ng bata ka pa, di ba? Lily, tingnan mo kung gaano kabuti si Lola sa iyo. Dapat mo siyang pasalamatan. Salamat, Lola. Ang manugang ko ay tila ang perpektong asawa. Bakit parang may mali? May sinusubukan bang sabihin sa akin si Lily? O nasa isip ko lang ito? Dugo yan. Ano bang nangyayari? Maaaring si Victor ay mukhang mabait lang, habang lihim na sinasaktan ng aking anak at ang apo? Nanay. Nanay, ako. Nanay, pumunta po kayo rito ng malayo. Hindi pa po kayo kumakain, 'di ba? Umupo po kayo at kumain na kasama namin. Opo, nanay. Umupo po kayo rito. Kumain ka ng karne, Lily. Makakatulong ito sa paglaki mo. Kung talagang inaapi si Clara, pero hindi siya maglakas loob na sabihin sa akin. Malamang dahil si Lily ay nasa kamay ni Victor, hindi siya maglakas loob na kumilos. Kung ganoon, hindi ako masyadong gutom. Lily, mamasyal ka sa labas kasama si Lola. Bibilhan ka ni Lola ng mga merienda. Sige, pagkatapos ng hapunan, mamasyal kami. Sasama ako sa inyo. Mahal, hindi ka ba kakain? Tara, Lily. Nanay, hindi nyo na sana pinag-abala ang sarili nyo. Mayroon naman kaming lahat sa bahay. Si Clara at ako ay hindi kailanman hinayaan si Lily na walang makain. Iniipon ko ang aking pensyon, alam mo. Pero lahat ng ito ay napupunta sa aking pinakamamahal na apo. Ayos lang, tara. Anong problema, Victor? Hindi ka ba nagtitiwala sa biyenan mo? Hindi. Hindi pa tapos si Lily sa kanyang takdang aralin ngayon. Kailangan niyang gawin iyon. Mamasyal lang kami saglit at babalik din. Hindi ito makakaapekto sa kanyang takdang aralin. Baka hindi. Dumidilim na. Tara. Tigil. Sino ka, Ale? Bakit mo hinihila-hila ang bata? Tingnan mo, namumula ang braso niya sa paghila mo. Ging, Higgins, ito ang nanay ko. Nanggaling siya ng malayo para makita ako. Ah, kayo pala ang biyena ni Victor. Pasensya na po. Katabi ko si Victor. Victor, eto ang baboy na binili ko ngayon. Nakabili ako ng sobra, kaya may dala ako para sa iyo. Genji. Higgins, salamat po. Magkapit bahay tayo. Wala yun, huwag ka nang magpasalamat. Mahal kong kaibigan, paano ka naging swerte na nagkaroon ng napakabuting manugang? Si Victor ay sikat dito sa amin bilang perpektong asawa. At malapit na siyang maging kinatawan ng bayan. Mataas ang mararating niya. Malakas lang ang suporta ko. Hindi pa ako nahahalal. Totoo ba talaga lahat yan? Well, mukhang tama pala ako tungkol sa kanya. Si Clara ay talagang napangasawa ang tamang lalaki. Mahal kong kaibigan, kumain ka na ba ng hapunan? Ganito na lang, malapit na ang sayaw sa plaza. Ang mga nakatatanda sa bayan ay lumalabas na ngayon para mag-unat-unat. Sumayaw ka sa plaza kasama ko. Mawawala ang pagkain natin? Halika na. Oo, nanay. Sige, magsaya kayo. Halika na. Tara na. Masaya dito. Ipapakita ko sa iyo ang paligid. Tara. Dahan-dahan lang, nanay. Sige, gagawin ko. Umalis ka. Isusumbong mo ako, ha? Nagdadahilan ka pa?
Wala nang magandang pwesto ang matitira. Ay nako, naiwan ko ang phone at susi ko sa bahay. Kailangan kong bumalik para kunin ang mga yon. Sige, hindi na kita hihintayin. Okay lang. Sige, mauna ka na. Mommy, ma. Isusumbong mo ako? Sige, gawin mo. Mommy! Si Lilian, umiiyak. Tinanong kita, magsusumbong ka ba? Susumbong ka? Hindi ka hahayaan ni Dad na saktan si Nanay. Ikaw, munting tuso. Ang tapang mong kumagat sa tatay mo. Lola, iligtas mo si Nanay. Nanay, Huwag kang magpanik. Kapag wala na ang matandang hukluban, marami akong panahon para harapin kayong dalawa. Huwag kang umiyak. Sige, idemanda mo ako. Ituloy mo lang. Umiyak si Lily. Nakalak. Victor. Victor, buksan mo ang pinto. Kung hindi mo bubuksan, tatawag ako ng pulis. Victor, buksan mo ang pinto na ito ngayon din o tatawag ako ng pulis. Nanay, hindi ba sumasayaw ka sa labas kanina? Bakit ang bilis mong bumalik? Umalis ka. Kailangan kong makita kung ano ang nangyari kay Clara. Nanay, ako. Bitaw. Ano? Bawal pumasok ang biyanan mo? May ginawa ka bang ayaw mong malaman ko? Wala. Pasok ka, nanay. Lily! Clara! Narinig ko umiyak si Lily kanina. Nasaan siya? Pumunta si Lily sa kwarto niya para gumawa ng homework at nadapa. Pero pinakalma ko siya. Gumagawa na siya ng homework ngayon. Buti na lang mabilis akong kumilos. O kaya nalaman ng matandang hukluban. Bumalik ka sa kwarto na iyon. Sumuway ka pa ulit at papatayin kita, gago. Ikaw, bumalik ka doon at maglinis. Kung may makita ang nanay mo, pareho ko kayong pagsisisihan na sana patay na kayo. At nasaan si Clara? Siya. Nanay, huwag kang pumasok doon. Bitaw. Clara. Ano bang nangyayari kay Clara? May itinatago ka bang hindi mo masabi? Sabihin mo kay nanay. Huwag kang matakot. Nandito si nanay. nanay. Sa totoo lang, kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, yung sweetheart na si Victor Miller, sasaktan sina Lily at ikaw, Ang maskara mong iyan. allergic ako talaga. Nagkaroon ako ng pantal, kaya nagsusuot ako ng maskara. Parati akong naiinitan lately. Sumasakit ang ilong ko, kaya sinaksakan ko ng tissue. Kaya ganyan ang itsura ko. Nanay, gabi na. Kung hindi ka lalabas para maglakad, dapat magpahinga ka na. Bukas ang eleksyon ng kinatawan ng bayan. Sana talaga nandyan ka para panoorin akong manalo. Si. Lola, gusto kong makipaglaro sa'yo. Lily, buong araw nakatayo si Lola. Huwag mo siyang istorbohin habang nagpapahinga, okay? Nay, magpahinga ka sa guest room. Ako na ang magpapatulog kay Lily. Sige, pagod din ako. Tara na. Nagmamakaawa sa akin si Lily. Maaaring ang mabuting asawa ni Victor at mabuting ama na imahe ay isang pagpapanggap lang? Kaya pala, mula nang dumating ako, parang may mali sa lahat. Ngayon alam ko na may dahilan.
Biglang nagsuot si Clara ng face mask. May dugo ito. Maaaring itinatago niya ang mga sugat sa kanyang mukha. Hindi ko kaya. Kung kikilos ako ngayon, malalaman ni Victor na may mali. Kailangan kong makuha ang perpektong sandali para mahanap ang pinakamatibay na ebidensya. Clara, huwag kang mag-alala. Kung may ginawa si Victor na makakasakit sa iyo o kay Lily, papagbabayarin siya ni nanay. Ngayon, hayaan mo akong makita kung ano talaga ang nasa ilalim ng maskara na iyan. Anak ko, gaano na karami ang pinagdaanan mo? Nanay, Kakaiba. Akala ko may narinig ako. Nanaginip ba ako? Nakakasuka ang mukha mo. Buti na lang hawak ko ang batang iyan. Kahit may makaalam, hindi mo aaminin na ako iyon. Sa araw, mukha kang disenteng lalaki. Pero sa likod ng pintuan, ganyan mo tratuhin ang anak. Hindi. Kailangan kong manatiling kalmado. Hindi sasabihin sa akin ni Clara ang totoo. Tiyak na si Victor ang nagbanta sa kanya sa kaligtasan ni Lily. Hindi pa tamang oras. Lihim kong ililipat si Lily sa ligtas na lugar. Kapag ligtas na ang bata, magkakaroon ng lakas ng loob si Clara na ihayag ang mga krimeng ginawa ni Victor sa mga nakaraang taon at panagutin siya sa hustisya. Nakandado. Ang halimaw na iyan. Pinaglakas loob niyang gawin ito sa apo ko. Ikinulong pa niya sa kwarto niya. Kalihim Davis, magdala ng locksmith sa bahay ng anak ko ngayon din. Bilisan mo? Madam Chair, nandito na ang locksmith. Buksan ang kandado ngayon din. Lola, sa wakas dumating ka para iligtas ako. Sobrang takot ko. Huwag kang matakot, Lily. Nandito na si Lola. Wala nang gagawa sa iyo ng masama. Alagaan mo muna si Lily. Siguraduhin mong ligtas siya. Opo, Madam Chair. Ako na ang bahala. Halika na, anak. Sumama ka kay Tia Davis. Darating si Lola para sunduin ka. I-lock muli ang pintong ito para mukhang nakalock ulit. Opo. Bago mag-umaga bukas, ayaw ko pang ilantad ang aking plano. Kapag dumating ang eleksyon, ipapahiya ko si Victor sa publiko. Morning po, nanay. Bakit hindi pagising si Lily? Gigisingin ko siya. Lily, gising. Victor, mahilig matulog ng matagal si Lily. Hayaan mo siyang matulog. Hindi makakaapekto yan sa eleksyon mo. Puno ang town hall. Kung tumakas ang batang iyon habang wala tayo o magchismis sa lahat, mas mabuti pang ikulong natin siya dito. Tama po kayo, nanay. Hayaan niyo siyang matulog ng kaunti pa. Tara na. Tara na. Ayaw ko lang na magising siya at tumakas at masaktan ang sarili niya. Naiintindihan ko. Sige, tara na.
Clara, Lily, ilalabas ko kayong dalawa sa impyernong ito ngayon. Bakit ang daming tao dito? Lee, sino ang binoto mo? Sino pa? Si Victor, syempre. Ako rin, bumoto kay Victor. Sa mga nakaraang taon, si Victor ay nagdala ng maraming proyekto sa ating bayan at napakabuti niyang tao. Kung hindi siya manalo, walang katarungan sa mundong ito. Sino ang sasalungat? Narinig mo ba? Si Victor ay laging may malakas na kakampi. Ang mga proyektong dinala niya ay lahat inayos ng kakampi na iyon. Talaga? Totoong totoo. Victor, isang mukha ang ipinapakita mo sa publiko at iba naman sa likod ng pinto para sa upuan ng kinatawan ng bayan. Kung ginawa mong mas mabuti kay Clara at Lily kahit kaunti lang sa mga nakaraang taon, ang 10 bilyong dolyar kong yaman ay maaaring naging iyo. Mahal, kapag nanalo ako, doble ang gagawin kong pagtrato sa iyo. Huwag kang magsabi ng wala sa lugar. Kung hindi, magbabayad ka pag uwi natin. Lahat tumahimik. Aanunsyo ko na ng Oak Haven, resulta ng halalan ng bagong kinatawan ng bayan. Matapos bumoto ang buong bayan, ang taong nahalal bilang ating bagong kinatawan ng bayan ay Victor. Sige. Mahal, huwag kang magsalita ng wala sa lugar o babayaran mo yan pag uwi natin. Una, gusto kong magpasalamat sa lahat sa paghalal sa akin bilang kinatawan ng bayan. Kapag nakapwesto na ako si Victor, ipinapangako kong Tutol ako. Tutol ako. Mga tao, tutol ako sa eleksyon ni Victor. Inaabuso niya ang anak ko at ang apo ko. Siya ay isang masama at immoral na halimaw. Ano? Ginawa niya lahat yon? Teka, sino itong babae? Hindi ko pa siya nakita sa bayan. Ikaw ang biyena ni Victor. Ang manugang mo ay nahalal kinatawan ng bayan. Malaking bagay iyan. At sa halip na batiin siya, nagkakalat ka ng chismis at sinasabotahe siya. Hindi iyan tama. Baliw ba itong matandang babae? Sa napakahalagang sandali para sa iyong manugang, sinisiraan mo siya dito? Makinig kayo sa akin, lahat. Kapitbahay ako ni Victor Miller. Isinusugal ko ang aking reputasyon. Hindi kailanman sinaktan ni Victor Miller ang kanyang asawa o anak. Wala rin akong narinig na away. Kaya pala nagising ako kahapon. Natanggal pa ang maskara ko. Tiyak na pumasok ang matandang ulyanin na iyon. Nalaman pala ni nanay. Huwag kayong makinig sa kanyang kalokohan. Tumanda na ang biyenan ko. May demensya na siya. Nagdedeliryo na siya ng walang kabuluhan. Kawawa si Victor, nakakalungkot. Ang kanyang mga magulang ay namatay noong bata pa siya. At ngayon, may ganitong biyenan siya. Mahal kong kaibigan, huwag kang mag-akusa ng walang ebidensya. Ito ay may kinalaman sa eleksyon ng iyong manugang bilang kinatawan ng bayan. Ebidensya? Ang anak ko ang buhay na ebidensya? Siya ay makakapagpatotoo sa mga krimen ni Victor Miller. Pero walang pinsala sa mukha si Clara. Walang marka sa mukha si Clara. Paano siya magiging ebidensya na si Victor ang umabuso sa kanya? Eksakto. Hindi kailanman sinabi sa akin ni Clara na inaabuso siya ni Victor. Kalokohan ito. Clara, ipakita mo sa kapitbahay ang mga sugat mo. Okay lang, nandito ako. Mahal, huwag kalimutan na nakakulong sa bahay ang batang iyon. Kung magsasalita ka, pag uwi natin, bubugbugin kita at ang babaeng iyon hanggang duguan. Nakita naman ng lahat yun, di ba? Umiling lang ang asawa ko at itinanggi. Nanay, tigilan mo na ang pagsisinungaling. Umuwi ka na, inom ng gamot mo. May tao, palayasin ninyo siya. Ang biktima mismo ay umiling. Itinanggi rin niya. Nakita naman ninyong lahat yun, di ba? Hindi nangyari iyon. Sa tingin ko, wala sa mga ito ang nangyari. Yung matandang babae, nandito lang para manggulo. Nanay,
Huwag mo akong gawa ng gulo o papatayin ko si Lily pag uwi natin. Bitawan mo ako. Lahat. Kaya kong pagsabihin ng totoo ang anak ko. Mahal kong kaibigan, umiling lang ang anak mo at hindi ka pa rin uurong. Sige, gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Ma'am, pinakawalan kita kanina, pero hindi ka umalis. Kung hindi ka makapagbigay ng ebidensiya ngayon para patunayan ang iyong mga paratang, aarestuhin kita dahil sa paninirang puri sa isang opisyal ng bayan. Ipapakulong kita. Huwag mag-alala. Sobrang kumpiyansa ng matandang ulyanin na iyon. May ebidensya ba talaga siya? Imposible. Kalihim Davis, dalhin mo si Lily rito. Lily, Hindi ba natutulog sa bahay itong munting bagay? Nanay, nandito ako. Lily, Lily, sasama ka sa amin. Lola! Lily, anak. Victor, antukin si Lily. Hayaan mo siyang matulog. Wala yan sa eleksyon mo. Kaya pala hindi mo ako pinayagang gisingin siya. Kaya pala inilayunan niya siya. Clara, nandito na ang lahat ng taga-Nayon. Susuportahan ka ni nanay. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng pinagdaanan mo at lahat ng pang-aabuso na tiniis mo. Binabalaan kita. Tumahimik ka. Kung magsasalita ka ng kahit isa, pagsisisihan mo. ngayong wala na sa iyo si Lily, hindi ako takot sa iyo. Sige, sabihin mo. Mga kababayan, makakapagpatotoo ako. Si Victor ay isang halimaw. Sa lahat ng taong ito, binubugbog niya ako at ang anak ko. Hindi siya karapat-dapat maging kinatawan ng bayan. Hindi siya. Bata, wala akong nakikitang sugat sa iyo. Bakit bigla kang nagbago ng iyong kwento? Nakikita mo na ba? May mga sugat, totoong sugat. Paano iyon nangyari? Ang halimaw. May mga pasa si Clara sa mukha at medyo malala ang mga iyon. Tingnan nyo, naging itim at asul na ang mga pasa. May marka pa sa ilong niya. Clara, talaga bang inabuso ka ni Victor? Victor Miller, ikaw ba ang walang hiyang nananakit ng anak at asawa mo? Alcala Jenkins, ako si Victor. Inabuso mo ang anak ko at ang apo ko. Halimaw ka. Hindi sapat na wasakin ka ngayon. 10 beses kitang papagbabayarin. Victor Miller, nagkampanya pa ako para sa iyo kamakailan. Paano mo rin ako naloko? Makinig kayo. Hayaan ninyong magpaliwanag ako. Sana may magandang paliwanag ka. Pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Bawat mag-asawa ay may hindi pagkakasundo. Nagkaroon lang kami ng maliit na alitan. At minsan lang iyon nangyari. Paano naging pang-aabuso iyon? Makatuwiran naman iyan. Nag-aaway ang mag-asawa paminsan-minsan. Medyo normal lang ang konting away sa kanila. At saka, di mo masyadong masasabi sa mga pasa na yan. Hindi mo talaga masasabi kung ano ang nangyari. Oo, wala iyang napatutunayan. Alam ng buong bayan na mahal ko ang asawa ko at ang anak ko. Paano ako magiging nambubugbog ng asawa, isang halimaw na nakapustura? Tama? Hindi mali si Victor. Kung minsan lang nangyari, hindi iyan matatawag na domestic abuse. Wala bang kwenta ang mga ito? Si. Kung gayon, ipapakita ko sa lahat ang iba pa. Sapat na ba ang mga sugat naming mag-ina bilang patunay? Victor, hindi na kita hahayaang manakot sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa lahat ang tunay mong pagkatao. Victor, halimaw ka! Ikaw at ang anak mo ay puno ng pasa. Victor, sa lahat ng mga taong ito, paano mo sila tinatrato? Victor, mapang-abuso kang asawa. Victor,
Lagi kang napakaayos manamit, napakamagalang, pero halimaw kang nakapustura. Halimaw ka. Hindi dapat si Victor ang ating kinatawan ng bayan? Bumaba ka sa entablado. Victor, bumaba ka. Bumaba. Victor, ikaw ang may kasalanan nito. Bumaba! Bumaba! Huwag kayong maniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Ang mga sugat niya ay dahil sa pakikiapid niya sa kanyang kalaguyo. Nahuli sila ng asawa ng lalaki at pinagbabatukan siya. Clara? Pangangaliwa? At nahuli sila ng asawa niya? Totoo ba ang sinabi niya? Sinisiraan mo ako. Wala akong ginagawang mali. Wala akong ginawang anuman na pagtataksil sa iyo. Mga tao, huwag kayong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang anak ko ay hindi isang babaeng taksil. Tatanggi ka pa ba? Narito ang ebidensya. Isipin ninyo, mga tao, kilala ako sa buong bayan bilang isang tapat na asawa at mapagmahal na ama. Bakit ko sasaktan ang aking asawa at anak? Baka may higit pa rito. Lahat makinig po kayo, mapapatunayan ko ito. Si nanay ay hindi nagtaksil kay tatay. Si tatay ang gumawa ng mga pasa namin ni nanay. Ikaw, Ito ang patunay. Ito ang diary ni Lily. Pinalo ni tatay si nanay at ako araw-araw. Isinulat ni Lily lahat ng nagpapalungkot sa kanya. Sasabihin ni Lily sa lahat ang buong katotohanan. peke ito. Ibigay mo sa akin. Victor Miller, tigilan mo. Sasaktan mo ba ang isang tao sa harapan ko? Hindi nagsisinungaling ang mga bata. Pinalo mo na ba sila? Hayaan mong basahin ito ni Lily. Hindi ba malinaw na ang lahat ngayon? Basahin mo. Tatayo ang buong bayan para sa iyo at sa nanay mo. Lily, maging matapang at basahin mo ito ng malakas sa lahat. Mayo 3, binilhan ako ni nanay ng cake para sa kaarawan ko. Sabi ni tatay na sayang lang ako sa pera at hindi ako dapat pag-aksayahan ng pera. Hinabol niya si nanay gamit ang rolling pin, nagkalat ang dugo niya sa dingding, nanginginig ako sa takot. Sumumpa ako na hindi na ako magse-celebrate ng birthday ko. Kaya pala may dugo sa wedding photo. Mayo 10, naubos ang pera ni tatay sa sugal. Tinawag niya kaming mag-ina na malas at sinisi kami sa pagkatalo niya. Sinubukan akong protektahan ni nanay, kaya hinampas niya ang braso ni nanay gamit ang rolling pin hanggang sa namaga at hindi na niya maiangat. Hunyo 18. Bumalik si Lola. Ligtas na kami ni nanay sa wakas. Pero noong wala si Lola, idiniin ni tatay ang unan sa mukha ni nanay at muntik na siyang malagutan ng hininga. Sinaktan din niya ako, ang sakit. Hindi ako makatulog buong gabi. Sinubukan mo pang sakali ng asawa mo gamit ang unan? Tao ka pa ba? Mas masahol ka pa sa hayop. Lahat, huminahon kayo. Hayaan ninyong magpaliwanag ako. Victor, kahit anong gawin mong dahilan, ngayon babayaran mo ito ng dugo. Kahit anong pilit mong itanggi, ngayon magbabayad ka ng dugo. Nanay! Huwag kang umiyak, Lily. Sa wakas, makikita na natin ang liwanag. Hindi na tayo masasaktan ng halimaw mong ama. Ikaw, maliit na bese. Halika rito. Tumigil ka dyan. Gagawin mo ito sa harap ng buong bayan at patuloy mo silang inaabuso? Hindi ko sinasadya yun, Alcalde Jenkins. Victor, huwag ka nang magdahilan. Ginagamit mo lang ang anak natin para kontrolin ako muli. Victor, tama na sa mga kasuklam-suklam at walang hiya mong mga pakana. Narito ako ngayon at kasama ko ang buong bayan. Sa lahat ng iyong krimen, titiyakin kong mapaparusahan ka. Patayin ang halimaw na iyan. Victor,
Mas gugustuhin ko pang ipakain ang ilang libra ng baboy sa mga aso kaysa ibigay sa iyo. Ang isang taong tulad mo ay dudurugin ng pira-piraso noong panahong iyon. Tama. Patayin ang walang hiyang ito. Hindi ka karapat-dapat maging kinatawan. Lahat, kumalma kayo. Nanay, ngayon maniniwala ka na sa akin. Palaging sinungaling ang anak mo at pati na ang batang iyon. Naniniwala ako sa iyo. Sasaktan kita. Itong unang sampal ay para sa paghampas sa kanya at panlilinlang sa lahat. At pagsisinungaling sa akin, pinaniwala mo ako na masaya ang buhay ng anak ko. Nanay, hindi ka basta maniniwala sa lahat ng sinasabi niya. Ito ang pangalawang sampal. Ay para ipagtanggol ang apo ko. 9 na taong gulang pa lang siya. Kung hindi kita napigilan sa tamang panahon, ang kanyang pagkabata ay baka ginugol sa dilim at takot. Ito ang pangatlong sampal, ay para makamit ang hustisya para sa anak ko. Umalis siya ng bahay para sa iyo, at isinuko ang lahat. Lahat para makasama ka lang. At ikaw, bukod sa pagpapahirap sa kanya, ano pa ba ang ibinigay mo sa kanya? Paano mo haharapin ang anak ko? Halimaw ka. Tama. Iyan ang mas tama. Sampalin mo siya ulit. Tama. Nararapat sa kanya ang bawat sampal. Nanay, sinaktan kita at ininsulto ka. Pwede bang kalimutan na lang natin ito? Victor, sa panaginip mo, binugbog mo ng ganito ang anak ko at apo ko, at akala mo makakalimutan namin ito? Clara, Lily, mahal ko kayo. Natatakot lang akong mawala ka. Alam ko na mahal mo rin ako, di ba? Tingnan mo kung gaano ako binugbog ng nanay mo. Pwede bang kalimutan na lang natin ito? Kalimutan na lang? Wala na. Sa lahat ng taon na ito, si Lily at ako ay nagdusa ng sobra. Akala mo 3 sampal lang ay mawawala na ang lahat? Victor, idinedeklara kitang nadiskwalipika sa pagtakbo bilang kinatawan ng bayan. Ang bayan natin, Oak Haven, ay hindi kailanman mamumunuan ng isang hamak na tulad mo. Sasailalim ka sa formal na investigasyon. Tama yan. Ganyan dapat. Magandang desisyon, kalihim. Lahat kami ay tutol sa kanyang pagtakbo bilang kinatawan ng bayan. Makatarungan iyon, kalihim. Sapat na ang pinagdaanan ninyong dalawa. Lahat sa Oak Haven ay narito ngayon para ipaglaban ka. Victor, kahit gaano siya kalakas, magbabayad siya. Clara, kasama kita ngayon. Kasama ang buong bayan na nasa likod mo. Titiyakin nating mapaparusahan si Victor. Alcalde Jenkins? Gang? Higgins? Simula nang ikasal si Clara sa Oak Haven, tinutupad niya ang kanyang mga panata. May pinag-aralan at kagalang-galang. Kilala siya sa malayo bilang mabuting asawa. Tama, Victor. Kung hindi mo sila bibigyan ng katarungan ngayon, kami na ang magbibigay sa kanya ng hustisya. Tumahimik kayo. Katarungan? Sobra na ang kahihiyang tiniis ko. Dahil wala kayong dangal, magiging seryoso na ako. Huwag mo akong sisihin sa paggamit ng espesyal na paraan para maging kinatawan ng bayan. Ano? Gusto mo pa ring maging kinatawan ng bayan? Managinip ka pa. Hindi papayag ang Oak Haven sa kahihiyang iyon. Hindi mabubuhay ang Oak Haven kung wala ako. Kung wala ako, hindi mamumuhunan ang malaking taong iyon sa Oak Haven. Mawawalan kayo ng trabaho. Ano ang gagawin natin? Kung wala siya, mawawala ang lahat ng investimento ng bayan. Anong gagawin natin? Narinig ko ang misteryosong tycoon ay nakikipag-usap lang kay Victor. Kailangan ba talaga nating gawin siyang kinatawan ng bayan? Talaga bang hahayaan natin ang halimaw na iyon na maging kinatawan ng bayan?
Huwag kang mag-alala. Narito ako ngayon. Ang taong iyon hindi niya makukuha ang gusto. Matandang hukluban. Pinagbigyan lang kita dati. Huwag mong isipin na sobrang importante ka para di kita saktan. Dito sa Oak Haven, kung ano ang gusto ko, nakukuha ko. Akala mo ba kaya mo akong parusahan? Sa panaginip mo, Ilang dekada nang naghihirap ang Oak Haven. Sa wakas, may investment na tayo at pag-asa. Pasensya na, Clara. Tungkol kay Victor, talagang hindi natin siya maaaring galawin. Hahaha, Alcalde Jenkins, alam mo kung kailan susuko. Kung hindi mo ako gagawing kinatawan ng bayan, trabaho mo bilang alkalde, halikan mo na yan at paalam na, gago. Victor, kaya ikaw na ang hari ng bayang ito? Isang malupit na nang-aabuso sa sarili niyang bayan? Hindi ko sinusubukang maging ganoon. Ako na talaga. Gusto ko ng magandang reputasyon, kaya nagpanggap akong mabait. Kayong mga promdi, hindi kayo karapat-dapat maglinis ng sapatos ko. Iproklama akong panalo, ngayon na. O kaya ibabalik ko ang Oak Haven sa panahon ng kadiliman. Ipahayag mo akong panalo, ngayon na. O ibabalik ko ang Oak Haven sa Dark Ages. Sobra ka na. Sino ka ba sa tingin mo? Victor! Hayop ka! Halimaw ka! Bastos! Wala kang puso! Clara, binabalaan kita. Enjoyin mo yan habang tumatagal. Narito ang totoo. Akin ka sa buhay at sa kamatayan. Kapag tapos na ang eleksyong ito, aayusin ko kayo, ikaw at ang brat na iyan. Ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kapag sinalungat mo ako. Ka. Wala tayong pagpipilian, Clara. Para sa kabuhayan ng lahat, hayaan natin siyang manalo. Ipinapahayag ko. Victor. tutol ako. Matandang hukluban. Alam kong naiinis ka dahil nanalo ako, pero pakinggan mo ito. Kahit patayin ko si Clara, titiisin mo na lang. Dahil ako lang ang makakapagbigay ng mas magandang buhay sa Oak Haven. Ako ang Diyos ng Oak Haven. Victor Mila, akala mo ba ikaw ang nagdala ng mga proyekto sa bayan? Kung hindi ako, sino? Ikaw? Ikaw? Opisyal kong inaanunsyo, ang mga pabrika at investasyon sa bayan ay walang kinalaman kay Victor Miller. Sa isang salita ko, magsasara ang lahat ng pabrika. Nanay, anong nangyayari? Clara, hindi pa nagkakataon si nanay na sabihin sa iyo. Ang totoo, sa paglipas ng mga taon, si nanay ay nakapag-ipon ng malaking kayamanan. Bawat investasyon sa Oak Haven, Matandang ulyanin, tigil ka sa pagbibiro. Kung kaya mo talagang isara ang mga pabrika, luluhod ako at yuyuko sa iyo. Hahaha. ibigay ang utos. Sa loob ng 1 minuto, isara ang lahat ng pabrika sa Oak Haven. Opo, ma'am. Ma'am, Sa tingin mo ba, kaya mong mag-utos sa mga pabrika ng bayan? Alcalde Jenkins, huwag kang magpaloko sa kanya. Matandang ulyanin, akala mo ba ang ilang salitang walang laman ay sapat na para takutin ang sinuman? Dito sa Oak Haven, ako lang ang nag-uutos sa mga pabrika. Ikaw, sa tingin mo ba, kaya mong mag-utos? Sa panaginip mo. Kapag nabunyag na ang mga kasinungalingan mo, ipagsisihan mong naging mayabang ka sa akin. Alcalde Jenkins. Malaking problema. Ang pabrika ng ladrilyo ng bayan, ang bukid ng mga alagang hayop, at planta ng kemikal ay nagsara na lahat. ano? Talagang nagsara ang mga pabrika? Ano? Sino ba siya? Isang salita lang niya, kayang isara ang lahat ng pabrika sa bayan. Sino bang may pakialam kung sino siya? Mas mabuti pa siya kaysa sa halimaw na si Victor.
Mula ngayon, hindi na tayo matatakot kay Victor. Mga kababayan, itaboy ang halimaw na nananakit ng asawa't anak palabas ng bayan. Umalis! Umalis! Tumahimik ka, matandang ulyanin. Aaminin ko, may impluensya ka. Pero hindi ka makakalaban sa akin. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang kumpiyansa mo. May backer akong bilyonaryo na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Bawat pabrika sa Oak Haven ay dinala ng misteryosong tycoon na iyon. Ako lang ang makakausap sa kanila. Ang pagsasara ay pansamantalang maintenance lang. Nagkataon lang na dumating siya noon. Ang shutdown na iyon ay para sa regular na maintenance lang. Nagkataon lang na nakita niya ito. Talaga bang nagkataon lang iyon? Totoo ba iyan? Makinig kayo. Kung may tapang kayong palayasin ako sa Oak Haven, magagalit sa inyo ang malakas na lalaking sumusuporta sa akin. Isang tawag ko lang at aalisin niya ang lahat ng pondo sa mga pabrika. Alice, Hindi natin hahayaan iyon. Masyadong matagal bago natin dinala ang mga pabrikang ito. Kung aalis sila, ano ang gagawin natin? eksakto! Anong gagawin natin? Kung aalis ang mga pabrika, tapos na ang Oak Haven. Oh, Hahaha, ngayon alam nyo na ang kaya ni Derek Carter. Kung gusto ko kayong buhay, nabubuhay kayo. Kung gusto ko kayong patay, namamatay kayo. Nangangahas pa ba kayong palayasin ako sa Oak Haven? Mukhang gusto nyo nang mamatay? Derek Carter, paulit-ulit mong sinasabi na ang tycoon na nagkakahalaga ng 10 bilyon ay sumusuporta sa iyo. Sagutin mo ito. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka ba? Huwag mong sabihin na ikaw ang tycoon na iyon. Tama. Ako ito. Tama. Ako to. Ha! Ikaw, nagkakahalaga ng 10 bilyon? Tingnan mo ang mga damit na yan. Hindi aabot ng 50 piso ang halaga. Ang tycoon na sumusuporta sa aking kandidatura bilang kinatawan ng bayan ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ikaw, hindi ka man lang karapat-dapat maglinis ng sapatos niya. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Nakatira ka sa isang lumang tenement na may 200 piso kada buwan. Ikaw, nagpapanggap na misteryosong tycoon? Sinong niloloko mo? ma'am, alam kong gusto mong protektahan ang iyong anak at hindi mo ito basta-basta pababayaan. Si Victor ay may mahigpit na hawak sa Oak Haven. Wala tayong magagawa. Pakiusap, huwag mo siyang harapin ng direkta. Elkela Jenkins, naiintindihan ko ang iyong posisyon. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ang misteryosong tycoon na iyon ay pumunta rito para sa akin, si Victor Miller. Ako lang ang makakakontak sa kanya. Ako ang bumubuhay sa Oak Haven. Tungkol naman sa iyo, matandang ulyanin, isa ka lang clown na naghahanap ng atensyon. Victor, dahil hindi ka naniniwala sa akin, tawagan mo si Tagapangulong Sterling. Ipatawag niya ang misteryosong tycoon. Tingnan natin kung sino ang sasagot. Paano niya nalaman? Sa tuwing nakikipag-ugnayan ako sa misteryosong tycoon na iyon, si Tagapangulong Sterling ang nagiging tagapamagitan. Nahulaan lang niya. Nagbobola siya. Bola ka? Hindi ka worth it. Kung gusto mong malaman kung totoo ba, tumawag ka na lang. Ano? Natatakot ka? Ako? Matatakot? Matandang ulyanin ka? Kalokohan ang sinasabi mo. Sa isang tawag lang, babawiin ng tycoon na iyon ang investment. Tapos, ang Oak Haven. Daan-daang tao ang mawawalan ng kabuhayan. Kaya mo bang panagutan iyon? Sige, bawiin mo. Kung kaya mong sirain kahit isang bagay sa bayang ito, aaminin kong talo ako. Sandali lang. Tingnan natin kung magpapatigas ka pa. Tagapangulong Sterling. Gusto kitang tanungin. Ang tycoon na sumusuporta sa akin, ano ang pangalan niya? Mag-exception ako at sasabihin ko sa'yo, pero wag mong sabihin ako ang nag-leak.
Ang misteryosong tycoon na iyon ay ang iyong biyenan, si Victoria Vance. Ano? Ang sumusuporta sa akin sa lahat. Talaga bang ikaw? Ang lola ni Lily ay talagang ang misteryosong bilyonaryo. Oh, Diyos ko. Imposible. Victor Miller, tingnan mong mabuti. Ang mga kontrata ng investment na ito ay lahat personal na inaprubahan at pinirmahan ni Madam Chair. Ano ang masasabi mo ngayon? Kaya ang taong nagbigay sa akin ng investments ay ang aking biyenan? BB, Vance, pakiusap, maging maluwag sa loob po kayo. Kami ng mga taga-bayan ay hindi gaanong nakakita ng mundo. Kanina lang ay nag-alinlangan kami kung sino kayo. Ayos lang. Hindi ako kilala ng mga taga-bayan, kaya naiintindihan ko ang kanilang pagdududa. Wala akong sinisisi. Karamihan sa mga tao rito sa Oak Haven ay mababait at magiliw. Lahat ito ay dahil kay Victor Miller. Ang kanyang mga ginawa ay nagdulot na hamakin siya ng lahat. Paano naman itong kawawang matandang babae ay nagkakahalaga ng bilyon? Panaginip lang ba ito? Panaginip lang ba ito? Daniel Kata, mabuti kong ibinigay sa iyo ang aking anak. At pinapalo mo siya araw-araw. Kaya, alin? Tatanggapin mo ba ang iyong parusa? O idedemanda kita? Mali ako. Talagang mali. Umalis ka. Wala akong walang kwentang manugang na tulad mo. Nanay, patawad. Mali ako. Isinusumpa ko. Hindi ko na sila sasaktan muli. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Wala nang mga pagkakataon. Kalihim Davis, ibigay mo sa kanya ang kontrata. Papirmahan mo ang halimaw na ito sa divorce papers. Diborsyo? Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. Ngayon, simula ngayon, tapos na kayo ni Clara. Nanay. Pakiusap po. Nagmamakaawa ako. Gagawin ko po ang lahat ng gusto ninyo. Huwag ninyo akong pilitin na hiwalayan si Clara. Hindi ninyo kayang sirain ang aming pamilya. Kung alam mo lang na darating ang araw na ito, bakit mo ginawa iyon? Wala nang balikan. Lahat ng napakalaking kayamanan na iyon ay ibinigay sa iyo, Victor, at hindi mo ito pinahalagahan. Victor Miller, mula noong araw na inabuso mo ang anak ko, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Pirmahan mo ang kasunduan. Ngayon, huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. Hindi ako pipirma. Pakiusap po. Nagmamakaawa ako. Gagawin ko po ang lahat. Huwag ninyo kaming paghiwalayin ni Clara. Sige? Siya ang pag-ibig ng aking buhay. Hindi ako mabubuhay kung wala siya. Kanina lang, sumisigaw ka tungkol sa pagpatay sa asawa at anak mo, at ngayon sinasabi mo na sila ang pag-ibig ng buhay mo. Wala akong nakitang ganito kawalang hiya. Victor Miller, nag-hire na ako ng abogado. Kahit tumanggi kang pumirma, maaari ko itong dalhin sa korte. Clara, hindi mo ako iiwan, di ba? Ako, ang tunay na ama ni Lily. Victor Miller, talagang wala kang hiya. Dati mong sinaktan si Lily. Ngayong alam mo kung sino ang nanay ko. Gumagapang ka pabalik para sumipsip sa amin. Wala kang hiya. Mali ako dati. Nagpabulag ako. Pasensya na sa iyo at kay Lily. Pakiusap, nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa iyo. Napakabata pa ni Lily. Hindi siya maaring lumaki nang wala ang kanyang tunay na ama. But Victor Miller, may sasabihin ako sa iyo. Ang katotohanang may dugo mo si Lily ay ang pinakamalaking mansya sa kanyang buhay. Kapag iniwan ka namin, mas magiging masaya lang kami. Lumayo ka sa amin. Si Lola at Nanay lang ang gusto ko. Galit ako sa'yo. Victor Miller,
Lahat ay laban na sa iyo. Ito ang kapalaran na nararapat sa iyo. Hindi maaari. Hindi naman ganyan kalupit ang Diyos sa akin. Dapat may paraan para makatakas. Hindi ko pwedeng hayaang mawala ang pagkakataong minsan lang sa buhay. Handa akong pumirma. Pero may isa akong kondisyon. Sa tingin mo ba, may karapatan kang makipagtawaran? Hindi ko kailangang maging manugang mo. Pwede akong maging inaanak mo. Sisilbihan kita sa lahat ng bagay. Aalagaan kita hanggang sa huli. Gagawin ko ang anumang hilingin mo. Pwede akong maging aso mo. Victor, hindi ako makapaniwalang nagtiwala ako sa iyo. Paano ka naging ganito kawalang hiya? Victor, mula ng araw na sinimulan mong abusuhin ang anak ko, naging estranghero na tayo. Tinulungan lang kita para tumakbo bilang kinatawan ng bayan para sa aking anak at apo. Akala mo ba talagang iginagalang kita? Victor, kung trinato mong mas mabuti ang asawa mo't anak, sana higit ka pa sa kinatawan ng bayan at magkaroon ka ng 10 bilyong piso. Huli na ang lahat para magsisi. Ang taong walang moralidad ay pababayaan din balang araw. Victor, tigilan mo na. Sa lahat ng masasamang ginawa mo, hindi ka namin patatawarin ni nanay. Ganoon na lang. Huwag mo akong sisihin kung gagamit ako ng dahas. Ah! Victor, anong tapang mong gawing bihag ang anak ko? Lumapit ka pa. Papatayin ko siya. Gusto mong iligtas ang anak mo? Ilipat mo sa akin ang 1 bilyong piso. Siya. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Pero kailangan mong panatilihing ligtas ang anak ko. Ibigay mo sa akin ang pera. Ibibigay ko sa iyo ang babae. Madam Chair, iyan ang ipon mo sa buhay. Pras lang, yan. Kung mawawala ang anak ko, ano ang silbi ng lahat ng perang iyon? Ibigay mo na. Nasa account na ang pera. Pakawalan mo na ang anak ko. Magkakaroon ako ng 1 bilyong piso. Kaya kong gawin ang kahit anong gusto ko. Ay, Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Walang hiya ka. Lagi kitang kinamumuhian. Clara, ayos ka lang? Ayos lang ako. Nanay, halos mamatay ako sa takot mo. Okay lang, Lily. Okay si Mommy. nanay, tulong. Wala ako sa tamang isip. Wala akong balak manakit. Kailangan mong maniwala sa akin. Halimaw ka, sinusubukan mo pa kaming lokohin? Victor, inabuso mo ang asawa at anak mo. 3 taon lang ang iyong haharapin. Ngayon ay nanaksak ka ng tao. 10 taon iyan. Halimaw ka. Dapat kang makulong habang buhay. Mga kaibigan, dalhin siya sa kagawaran ng pulisya. Alisin siya.
Clara! Clara! Iligtas mo ako! Clara! Victor Miller, gugulin mo ang iyong buhay sa pagsisisi sa iyong mga krimen sa bilangguan. Madam Chair, sa wakas ay naaresto na si Victor Miller. Ang iyong pamilya ay sa wakas makakakita ng liwanag sa likod ng ulap. Ang aking anak at apo ay sa wakas ay mabubuhay ng payapa. Nanay, kasalanan ko lahat. Pasensya na. Sana nakinig ako sa iyo. Hindi ko dapat siya pinakasalan. Tapos na, huwag mo nang banggitin. Simula ngayon, tayong tatlo ay masayang mamumuhay ng magkakasama. Madam Chair, mahaba ang araw mo. Tara na. Kaibigan, salamat sa inyong lahat sa pagtulong sa akin na mahuli ang halimaw na si Victor. Kakagawa ko lang ng desisyon. Namumuhunan ako ng isa pang 10 milyong piso sa Oak Haven. 10 milyon? Totoo ba yan? Ay naku, 10 milyon talaga. Sinabi iyan ni Bibi. Vance, BB, Vance, napakabuti ninyo sa Oak Haven. mahal kong kaibigan, bakit hindi kayo maging ating mayor at akayin kaming lahat tungo sa kaunlaran? Ay, hindi iyon para sa akin. Tumatanda na ako. Panahon na para sa akin na mag-enjoy kasama ang aking pamilya at ipaubaya ito sa mga kabataan. Tama ka, mahal kong kaibigan. Kaibigan, taos puso kong nais na ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng mas malaking kaunlaran araw-araw. Umuwi na tayo.